Magandang gabi mga kababayan. So, breaking news itong babalita ko sa inyo. Grabe. AFP at PNP mga kababayan, galit na rin sa korupsyon. Ito ang pahayag ng mga AFP at PNP personnel mga kababayan. So, tila ba nanggagalitin na rin pala ito sa administrasyon ngayon mga kababayan, kahit na sumusunod sila sa chain of command, pero sa puso at isip nila ay talagang galit na sila mga kababayan. So panoorin natin ito. Pakinggan nyo kung paano ilabas ng AFP at PNP yung kanilang saloobin. Ito. So ito nag-interview si retired Romeo Pugis ng Philippine Air Force mga kababayan. Panoorin natin. Yung AFP at saka PNP, of course, chain of command pa rin ang sinusunod ng mga yan. Pero sa loob nila, naghihimagsik na rin yung mga yan. Kaya nga, itong Pangulo dapat magpakita. Nako, mga kababayan. Sumusunod pa rin daw sa chain of command. Pero sa loob-loob nila, naghihimagsik na rin mga kababayan. Grabe. Ibig sabihin, itong mga nararamdaman ng mga kapulisan natin at AFP ay talagang inaano lang nila. Kumbaga, kinikim-kim lang muna mga kababayan. Pero, ang pagkikim-kim nga mga kababayan, may ano yan, yung may panahon. Talagang sasabog at sasabog yan. Napanagutin yung mga yan. Otherwise, sasabog yan. Pagka hindi ginawa ng Pangulo yun. Sasabog mga kababayan, sasabog. Opo. Yung mga sundalo at pulis na nakakausap namin, galit na rin. Nako. Hindi lang nila pinapakita. Nako, galit na rin pala mga kababayan, hindi lang pinapakita. Dahil sundalo at pulis sila naka-uniforme sila. Pero galit na rin. Tungkol naman sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., itinatag nga niya itong Independent Commission for Infrastructure para imbestigahan itong mga maanumalyang flood control projects. Sa tingin ho ba ninyo ay seryoso ang Pangulo sa pagtugon o pagsugpo sa katiwalian sa ating bansa? Ang lumalabas yan, ito ay isang cosmetic lamang o parang palamuti lamang na para lang may masabi na may ginagawa ang gobyerno. Hindi ito ang kailangan ng taong bayan. Kailangan talagang panagutin kaagad ngayon na. Yung mga matinding korupsyon dyan, hindi na yung... mga kababayan, si Martin Romualdez pinag-resign. Hindi naman iniimbestigahan mga kababayan. Diba? Si Saldico, wala pa dito sa Pilipinas. Sino ba ang punot dulo nitong corruption mga kababayan? Di ba sila lang din? Kaya nakakagalit talaga mga kababayan. Alam ko kayo galit na rin. Tulad nito ng ordinaryong krimen o ano ba, kailangan ipakita ng Pangulo talaga na meron siyang pinapanagot. Opo, yung si Speaker Martin Romualdez kamakailan ay nagbitiw sa pwesto. Sa tingin ho ba ninyo problema ni PBBM si Martin o si Speaker Martin Romualdez? Hindi yun dapat yung pagdidite o pagpapalitan niya sa Kamara o sa Kongreso, hindi sapat yun. Dapat ipakita ng Pangulo, ito, ganyan, kasuhan ni Kulong, ganong kabilis dapat. Kasi yung mga independent commission na yan, kailan pa yon? Baka napalitan na yung Pangulo, recommendation lang mangyayari dyan. Walang mapapanagot ang mangyayari dyan. Opo, at dahil nga dito sa malawakang katiwalaan, sa malalang, sinasabi nga, malala na yung katiwalaan dito sa ating bansa. Hindi lang malala, sobrang malala na. Galit na yung taong bayan. Kaya dapat ipakita ng... Sobrang malala na talaga mga kababayan. Kumbaga ano na ito kumbaga pandemic na ng corruption mga kababayan. Lumalala. Pangulo, na panagutin ka agad yung mga yan. Hindi ordinaryong problema ito. Opo. Galit na yung taong bayan. Opo. Naalala po ninyo yung kanyang naging pahayag na kung siya daw ay hindi Pangulo ngayon, ay
talagang sasama siya, makikiisa siya sa mga protestang gagawin po ng ating mga kababayan laban sa korupsyon? Ano lang yan, again, optics lang yan pakitang ano lang yan, kipabib lang yan, pakitang gilas, hindi yung mga ganitong pananalita. Hindi na naniniwala ang tao yan sa mga ganyang salita. Opo. Ipakita niya na, panagutin niya na kaagad, ngayon na. Oo. Opo. Dapat talaga panagutin mga kababayan. Parang wala namang nananagot mga kababayan. Puro lang investigasyon. Wala namang nakukulong. Ang AFP ho ba at PNP sa tingin po ninyo ay mataas pa rin ang tiwala sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Alam mo, siyempre, yung AFP at saka PNP, of course, chain of command pa rin ang sinusunod ng mga yan. Pero sa loob nila, naghihimagsik na rin yung mga yan. Kaya nga, itong Pangulo dapat magpakita ng na panagutin yung mga yan. Otherwise, sasabog yan pagka hindi ginawa ng Pangulo yun. Naku, delikado na pala yung admin ngayon mga kababayan. Pag sumabog itong PNP at AFP, hindi na ito mapigilan. Yung mga sundalo at pulis na nakakausap namin, galit na rin. Hindi lang nila pinapakita dahil sundalo at pulis sila naka-uniforme sila. Pero galit na rin. Opo. Sa darating po na September 21 po na isang malawakang protesta po sa bansa, ano kayang magiging senaryo nito? Hindi ho ba ito magiging tulad ng Nepal at Indonesia? Dahil nga, iba-ibang grupo yung magsasagawa ng protesta, hindi natin alam kung ano pong possible na mangyari dyan sa araw na yan. Yung sa kasi ganito talagang yung September 21 kasi napakandang petsa yan dahil linggo. So maraming diyan, bakante yung mga tao, walang opisina, walang pasok. Pero yung sa Luneta Rally na yan, ang problema diyan, yung mga nag-organisa, mga leader sa Liberal Party, kasama yung mga Liberal Party rin na Catholic Church, yung mga sa administration nakatago. Parang tatlo pala yung rally bukas na magaganap. Isa sa dito sa may Liwasang Bonifacio, sa Luneta, at sa EDSA Shrine mga kababayan. Kumbaga, iba-ibang grupo pala ito. Sa Liwasang Bonifacio, Duterte supporters. Dito sa Luneta, mukhang makakaliwang grupo yung mga nandoon. Pati yung... Pero kasama din yung mga rapper. Pero iba sila iba yung nila, panawagan nila na magkaisa. Pero nahaluan itong mga kakamping. Kumbaga bigla na lang mga kababayan, yung sumulpot, kumbaga, na pupunta rin daw sila mga kababayan dahil nga itong organizer ng mga rapper ay pupunta nga sa Luneta, sinabayan din itong mga kaliwa mga kababayan. Kaya hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. So ito namang sa EDSA Shrine, hindi natin alam kung ano rin ito. Kumbaga magkakaiba yung dapat magkaisa dapat mga kababayan, hindi yung hiwa-hiwala yung rally. Para magulo pa rin mga kababayan. May mga pa rin ito. May mga kulay yung magaganap na rally bukas. Kaya cover lang natin kung ano mangyayari bukas. Yung matindi dyan, yung kasama nila na Makabayan Black, ng mga komunista. Ayan, meron kami mga intelligence report na guguluhin yan ng mga komunista. Yung rally na yan. Gusto nila matulad dapat nito mga kababayan, lang pala tayo, sa mga gilid lang tayo, wag tayong sa gitna kasi delikado. So kung bukas doon lang tayo sa gilid, video lang. Tayo sa Nepal, sa Indonesia at may kaguluhan. Yan ang ayaw namin sa United People's Initiative. Dapat kung ano man protesta tayo, dapat umaayon pa rin tayo na walang karahasan, walang bloodshed na ganyan, walang kaguluhan, walang nasisira. Yun pinatunayan namin dito sa 3 araw namin doon sa Batasang Pambansa, 3 araw na protest rally kung saan napapaba natin si Speaker Martin Romualdez. Yun. Let me respawn in Rome, please. Yes! Started off in the middle of nowhere, all alone.
lang guys nag-interrupt lang. Opo. At ito'y magpapatuloy hanggang sa September 21, General. At may mga iba pang mga kasundaluhan o kapulisan na dati ang makikilahok. Inaasahan nating makikilahok po sa protesta na yan laban sa korupsyon. Totoo yan, dahil kami rin, tuloy-tuloy pa rin kami, di ba? Pang-limang araw na namin ito ngayon. Hindi na namin titigilan ito. Marami tayong ginagawang protesta rin. So, standby lang kayo. Baka anytime may mga sorpresa. Opo. Kasi parang lumalabas, maraming mga variables na tayong nakakalap eh. Opo. So, talaga, medyo... Ano kaya mangyayari dito bukas mga kababayan, no? Posibleng walang gulo ito eh. Sinasabi lang ng mga ilang mga magrarally bukas, lalo na dito sa Luneta, kasi may mga makakaliwa. Baka may gulo itong mangyayari. Abangan natin bukas mga kababayan. Wag naman sanang maging Nepal or Indonesia mga kababayan na nagkagulo at nagkasunugan mga kababayan ng mga bahay. So, pero hindi natin mapipigilan ang damdamin ng ibang mga kababayan natin. Tingnan natin bukas. Medyo volatile, medyo tense, very tense ang situation. Opo. Sa kabilang kampo, ang sinasabi nila, magpoprotesta sila laban sa katiwalian at hindi po sila mananawagan ng pagre-resign ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa grupo po ninyo, General, at sa iba pang mga kasamahan po ninyo, ano po ang specific na palawagan po ninyo? Ang pinapanawagan namin, dapat talaga panagutin yung mga involved dyan sa matinding korupsyon, pagnanakaw, pandarambong ng mga pera ng taong bayan. Kasi galit na galit na. Yung mga nagtsatsagadan na mamasada araw-araw para lang may pampakain sa pamilya. Kita mo, saan galing yung mga ninanakaw nila ngayon? Galing din sa taong bayan yan. Galing sa mga inutang ng gobyerno na taong bayan din na magbabayad. Samantalang nahirapan, maraming nagugutom, may mga namamatay sa baha. Nagpapakasawa, nagpapakatampisaw sa kayamanan, sa karangyaan itong mga congressman na ito. Opo. At ngayon nga ay may bago ng speaker ang Kamara. Sa tingin po ninyo, magkakaroon po ng pag-asa sa pagtugon o paglaban sa korupsyon, lalo na itong flood control at mga insertions na sinasabi patungkol lang po sa budget natin? Yung pinalit naman kasi nila, kapareho din nila eh. Hindi yun ang gusto ng taong bayan. Dati ipakita talaga kung may kaukulang pagbabago dyan, ipakita na total overhaul dyan sa Congress na yan. Hindi lamang po sino yung mga kampi nila, hindi yung mga ganon din ang ginagawa, ayun din nila. So cosmetic changes lang, para make-up lang yung mga yan. Ganon din yung mangyayari dyan. Corruption pa rin yan. Opo, General, may buntag sir. Si MJ po ito. Sir. Hey, yeah. Good morning. Magandang umaga sa iyo. Morning, sir. Yes, sir. At ito pong mga nangyayari ngayon, lalo pa yung September 21, meron po bang ring mga bulong kayo na nakarating sa inyo? Mga informasyon na nakarating na kung magkalabuan at magkagulo, martial law ang pantapat dito sa mga issue ng korupsyon, General? Yeah, may mga lumalabas na kanyan, kaya nga, sumusubaybay lang kami, nakikirinig, nakikiramdam. Kasi nga, ang sa kalat natin, guguluhin talaga yung na yan. Guguluhin yung mga rally na yan para merong dahilan para... So, ibig sabihin, itong mga makakaliwa, mga kababayan, gugulihin ang talaga, ang rally bukas. So, pagka nagkaganon, mag-ano ang admin ni Marcos ng martial law. So, parang ganon ang mangyayari, mga kababayan. Magkaroon ng martial law, parang ganon. So, nakalap namin na may mga binayaran na silang tao dyan, mga galing dyan sa may Paseco. Nako. Na magmamaskara, may mga dalang kung ano naman mga bato dyan sa mga bag. Ganon ang mangyayari. Guguluhin talaga yan. Guys, balikan natin to bukas itong sinabi ni General, retired General ng Air Force. So, anong masasabi nyo dito? Mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe. I-click nyo na rin, mga kababayan, yung notification bell kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Mas maraming likes, mga kababayan, mas recommended tayo. So, yun lang po, mga kababayan, kung anong opinion nyo dito sa magaganap bukas na rally. At ito rin pong anong opinion nyo sa AFP at PNP na galit na rin pala sa corruption, mga kababayan. So mag-comment kayo. Maraming salamat po.